today magluluto na naman tayo ng napakasimpleng recipe. Kaya-kaya nyo to kasi yung mga ingredients nito nakikita nyo lang sa inyong bahay. So ayan, meron tayo ditong saging na saba. Kailangan masinog pero okay lang din naman kahit medyo maniba pa. Basta ang importante, mamash nyo siya na mabuti. Okay? Ayan kaya ayaw kong bumibili dun sa tindero na yun. Palagi siyang ganyan yung may saging na ganyan. Alam mo yun? Di pantay pagkahinog niya, parang ano bang tawag dito. Pero okay lang yan. Kasi kailangan supportahan din natin yung kapitbahay natin. Kapitbahay kasi na yung nagtinda nito Ayan, so meron tayong 3 banana dito. Ang gagawin lang natin, i-mash natin katulad ng sabi ko sa inyo. Huwag nyo napansin na yung lutuan ko dahil talagang ganyan yan. Ibig sabihin, madalas ginagamit. Nasunog kasi yan before nung meron akong binake. Mash natin. Okay? Ayaw niya magpang-mash. Mahirap pa naman mag-mash nito. Kung meron kayong pang-mash ng banana, mas okay yun. Kasi kung kutsara lang gagamitin natin, medyo struggle talaga. Hindi kasi complete yung mga gamit ko dito dahil kalilipat lang namin. Habang minamash ko pa itong mga kabombong plate, pwede rin pala kayo mag-suggest ng gusto nyo mapanood ng recipe. Tapos bibigyan natin ng tweets. Comment nyo lang yan sa may comment section. Para sa 3 banana, kailangan natin ng konting harina lang kasi wala na kasing available na 1/4. So, 1 kilo to. Tansyahan na lang siguro mga 4 na kutsara lang. Para ma-mold lang natin yung gagawin nating banana, ngayon. Hindi ko muna sasabihin sa inyo, wala na kayo. Tansyahin lang natin. Yan. So, mag-spread lang tayo ng konting harina pang mold ng ating i-bake ngayon. Anak na yan. Siguro mga 3 kutsara to. Ayan. Pag sumalagyan na natin ang harina, haluin natin. And, syempre, pinaka-importante yung itlog. So, mamilya ko ng itlog dito sa tindahan. Then, wala akong stock ng egg dito sa bahay. So, yan. Tingin natin yung itlog. Oh, kasya. Tumapong na talaga hindi nag-iisip. Tapos, pwede na natin i-spread itong banana dito sa ating mold. Pwede kayong gumamit ng ibang mold para meron din shape. Pero sa akin kasi madalas kong ginagamit is square lang. Mayroon ng mga star-star, alam mo yun? Ayan, mold lang natin. Iniingatan kung may tumapon. So, dito na ako mismo mag-ano. Ayan, pag nalagyan na natin ng ibang ingredients yung banana, mas madali na siyang i-mash. And now, para makumpleto itong banana natin, mag-a-add tayo ng milk or chocolate. Pero ngayon, ang mapili kong ilagay dito ay ang birch tree. Ayan. Now, haluin lang ulit natin. Kasi pag hindi natin nahalo mabuti to, ang mangyayari, may tendency na masunog yung chocolate. So, medyo papait. Haluin natin. Hindi na ako nag-add ng water para medyo sticky talaga yung ating magiging finished product nitong banana recipe natin. And pwede nyo din naman tikman kung balance na ba yung tamis. Pero kung para sa inyo medyo kulang pa yung tamis, pwede naman kayo mag-add ng milk powder or sugar. Alam nyo mga kabombong split, importante na yung piniprepare natin sa pamilya natin is healthy. Alam naman natin na yung saging ay mayaman sa potassium. Tapos mag-add tayo ng Nissin wafer chocolate para magkaroon siya ng kakaibang texture. Pero kung meron kayong oatmeal sa bahay, pwede din maging substitute yun. So ito, spread lang natin yung dinurog natin na wafer for additional texture para medyo may pagka-crunch siya. And ito kasing wafer na to, meron natin siyang flavor ng chocolate. So, parang medyo maiba naman yung lasa ng ating binibake. So, ayan. And para gaganda naman yung ating presentation nito, mag-a-add tayo ng konting powder, milk powder, para magkaroon siya ng white mixture na color. So, mag-a-add lang tayo ng milk. Konti lang para meron siyang
design. Ayan. Ayan. So, ito lang yung mga ingredients na gagamitin natin. Wala na tayong i-add pa na iba. Dahil ito mga ginamit natin, sapat na to para magkaroon tayo ng masarap na merienda or breakfast. And now, ready na to para i-bake. Ilalagay na lang natin siya sa oven ng mga 3 minutes. Tapos, papatayin ulit natin. Tapos, ibabalik ulit natin ng another 3 minutes. Perfect. So, ayan, tapos na yung 3 minutes. And, tingnan natin kung medyo na-dry na yung ating binibake ng banana bread. So, medyo hindi pa. Kailangan pa natin siya lutuin for another 3 minutes. Pero, kailangan muna natin hintayin na mag-cool down yung ating banana. So, wait lang natin. 3 minutes. So, ayan, nag-decide ako na haluin na lang ulit. Dahil mas naunang naluto talaga yung mga nasa ibabaw. Okay lang naman kasi itong huling salang natin, after nito luto na. And ipa-fast forward ko na lang. So, ayan, luto na yung ating banana. Banana, pero hindi siya bread dahil talagang sinadya natin na soft yung kanyang texture. Pero kung gusto ng banana bread, dapat mas madami talaga yung harina. So, eto yung naging texture ng ating banana recipe. Kuha tayo. Sobrang soft and sobrang moist, pero ang sarap. And as you can see, yan ang sticky niya. Hindi siya nalalaglag dito sa may stick. Medyo nagbe-blurred yung aking camera dahil may init pa talaga itong banana recipe natin. So, yan yung sticky Tikman natin. Sarap talaga. Feeling ko mas masarap to kapag tinry natin ilagay sa ref. Pero okay lang din naman siya kahit mainit natin siya kakainin. Ang healthy nito, ito na lang i-prepare yung breakfast for kids. Ang sarap ng banana, talaga na-enhance yung flavor. Lalo na naglagay tayo ng chocolate powder. Okay, hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed.